Naranasan nyo na bang makaramdam ng isang mabigat na presensya sa inyong lugar? Isang pakiramdam na may paparating na kamalasan. Paano kung ang kamalasang ito ay may dalang mukha? Isang mukha ng babaeng laging nakaitim na ang pagdating ay simula ng sunod-sunod na pagkamatay. Ito ay isang sumpa o isang parusa sa mga kasalanang nalimutan na ng panahon. Ang kwentong mapapakinggan natin ngayon ay hango sa karanasan ng isa nating taga-subaybay na itatago ko na lang sa pangalang Aldrin. Ito ang kanyang kwento. Sa isang liblib na probinsya ako lumaki. Simple lang ang buhay doon. Ang mga kapitbahay ko, parang pamilya na rin ang turingan. Nagtutulungan sa lahat ng bagay. Masaya kapag may okasyon. At nagdadamayan kapag may problema. Ang baryo namin, payapa. Yan ang akala ko. Hanggang sa dumating siya. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa bukuran, natanaw ko siya. Isang babaeng nakatayo sa di kalayuan sa may dulo ng kalsadang lupa sa papasok sa aming baryo. Nakasuot siya ng isang mahabang bestidang itim at may belo rin siyang itim na tumatakip sa kanyang buhok at bahagi ng kanyang muka. Nakatayo lang siya doon, hindi gumagalaw, parang isang estatwa na nilagay sa gitna ng daan. Nakaramdam ako ng kaba. Sino siya? Hindi siya taga rito. Sigurado ako, kilala namin ang lahat ng nakatira sa aming maliit na baryo. Maya-maya pa, may mga iba na ring kapitbahay na napansin siya. Nagsimula na ang bulungan. Sino yan? Tanong ni Aling Nena na kasulukuyang nagpapatuka ng manok. Hindi ko alam. Baka naligaw lang. Sagot naman ni Mang Cardo. Pero hindi siya mukhang naliligaw. Ang paraan ng kanyang pagtayo, parang may hinihintay o may binabantayan. Hindi namin makita ng klaro ang mukha niya dahil sa layo at sa belo. Pero ramdam namin ang lungkot na bumabalot sa kanya. Isang napakabigat na kalungkutan. Kinagabihan, sa inuman nila tatay, siya ang naging paksa. Nakakatakot ang itsura niya, pare. Parang galing sa burol. Sabi ng isa sa mga kainuman. Hindi na namin siya nakita ulit nung gabing iyon. Inisip naming lahat na baka nagkamali lang kami o baka naman ay umalis na siya. Sana nga umalis na lang siya. Pero kinabukasan, nandoon na naman siya sa parehong pwesto, nakatayo lang, nakatingin sa aming baryo. Nagpatuloy ito sa loob ng 3 araw. Hindi siya kumakain, hindi umiinom, hindi gumagalaw. Nandun lang siya mula umaga hanggang sa lumubog ang araw. At sa pagdating ng dilim, bigla na lang siyang nawala. Dito na nagsimulang matakot ang mga taga-baryo. Ang dating bulungan naging hayagang takot. At nangyari na nga ang kinatatakutan ng lahat. Sa ika-4 na araw, natagpo ang patay si Lolo Baste, ang pinakamatandang residente sa aming baryo. Sabi ng doktor, atake daw sa puso. Normal lang daw sa edad niya. Pero hindi kami naniwala. Malakas pa si Lolo Baste. Kahapon lang, nakikipagkwentuhan pa siya sa amin sa may tindahan. Ang mas nakakilabot, ang bahay ni Lolo Baste ang nasa pinakadulo ng baryo, ang pinakamalapit sa pwesto kung saan laging nakatayo ang babaeng nakaitim. Simula noon, sunod-sunod na ang nangyari. Isang linggo pagkatapos mamatay ni Lolo Baste, bigla na lang natuyot at namatay ang lahat ng pananim na gulay ni Mang Kiko. Walang peste, walang sakit. Isang gabi lang, para bang sinipsip
ang lahat ng buhay mula sa mga laman. Sumunod naman ang mga alagang hayop. Ang manok ni Aling Susan, natagpo ang nanigas sa loob ng kulungan. Ang baboy ni Caramon, bumubula ang bibig hanggang sa mamatay. Lahat biglaan, lahat walang paliwanag. Sa tuwing may mangyayaring masama, lagi naming nakikita ang babaeng nakaitim, nakatayo sa malayo, isang tahimik na saksi sa aming kamalasan. Ang lungkot sa kanyang anyo ay parang lalong lumalim. Sa bawat trahedyang nangyayari, nagsimula ng mag-akusa ang mga tao. "Sumpa yan! Dala ng babaeng yan! Ang sumpa!" Sigaw ni Domeng, nakilala sa pagiging mainitin ang ulo. "Kailangan natin siyang paalisin bago pa maubos tayong lahat dito." Gabi-gabi, hindi na kami makatulog ng maayos. Bawat kaluskos sa labas, bawat tahol ng aso, inaakala namin baka nasa labas na ng aming bahay ang babae. Ako mismo, hindi na ako lumalabas kapag madilim na. Ang dating masaya at payapang baryo namin, napalitan ng takot at pagdududa. Isang gabi, nagkasakit ang bunsong anak ni Aling Tessie. Mataas na mataas ang lagnat at nagsisigaw sa gabi. Nagsasabing may babaeng itim daw na dumudungaw sa kanya sa bintana. Doon na napuno ang salop. Nagkaisa ang mga kalalakihan sa baryo. Pupuntahan nila ang babae at itataboy. Kung hindi umalis, gagawan nila ng masama. "Tigilan niyo yan! Baka lalo lang tayong parusahan." Pagmamakawa ng ilang matatanda. Pero hindi na sila nakinig. Ang takot nila ay naging galit. Kumuha sila ng mga sulo, itak, at kahit anong pwedeng ipanlaban. Sumama ako. Hindi dahil sang-ayon ako, pero dahil natatakot ako sa kung anong kaya nilang gawin. Nadatnan namin siya sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, malapit sa sementeryo sa labas ng baryo. Ito pala ang lugar kung saan siya nagpapalipas ng gabi. Nakaupo siya sa mga ugat ng puno at sa pagkakataong iyon, wala siyang belo. Sa liwanag ng aming mga sulo, nakita namin ang kanyang muka. Hindi siya multo, hindi siya demonyo. Mukha siyang ordinaryong babae. Pero ang kanyang mga mata, puno ito ng sakit at pighati. Ang kanyang balat ay may mga kakaibang marka, parang mga itim na ugat na gumagapang mula sa kanyang leeg. At siya'y umiyak. Hindi malakas, pero tuloy-tuloy ang agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Nang makita niya kami, hindi siya natakot. Tumingin lang siya sa amin, at sa mga mata niyang iyon, parang nakita ko ang lahat ng sakit at pagdurusa sa mundo. "Umalis ka na dito! Isa kang sumpa!" Sigaw ni Domeng. Itinaas ang kanyang itak. Pero bago pa siya makalapit, may isang boses na pumigil sa kanya. "Huwag!" Si Lola Tasing, ang pinakamatandang albularyo sa aming lugar. Dala-dala ang kanyang tungkod. Dahan-dahan siyang lumapit sa babae. Tumingin si Lola Tasing sa aming lahat. "Mga hangal! Hindi siya ang sumpa! Siya ang babala!" Naguluhan kami. Anong babala? Umupo si Lola Tasing sa tabi ng babae at hinawakan ang kamay nito. "Maraming taon na nakalipas," simula niya, "bago pa kayo ipanganak, may isang krimen na nangyari sa baryong ito. Isang manggagamot na babae na marunong sa mga halamang gamot ang pinagbintangan na mangkukulam. Dahil sa inggit, sinunog siya ng mga ninuno ninyo sa mismong kinatatayuan natin ito." Lahat kami ay natigilan. Walang sino man sa amin ang nakakaalam ng kwentong iyon.
bago siyang mamatay, pagpapatuloy ni Lola Tasing, sumumpa siya na balang araw, babalik siya, hindi para manakit, kundi para ipalala ang kasalanang ginawa ng baryo. At kapag bumalik siya, ang lahat ng sakit, pagdurusa at kamatayan na pinaratang sa kanya ay babalik sa lugar na ito. Hindi bilang ganti, kundi bilang parusa sa pagkakamaling hindi pinagsisisihan. Tumingin kami sa babae. Ang mga itim na marka sa kanyang balat, parang mga marka ng pagkasunog. Siya ang bumalik na manggagamot, hindi para manumpa, kundi para ipakita sa amin ang resulta ng sumpang matagal nang nakabaon sa aming lupa. Ang mga pagkamatay, ang mga nasirang pananim, ang mga nagkasakit na hayop, hindi niya iyong ginawa. Iyon ang parusa, iyon ang singil para sa kasalanan ng aming mga ninuno. Ang babaeng nakitim ay isang paalala, isang alingaw-ngaw ng lagim mula sa nakaraan. Natahimik ang lahat. Ang galit ay napalitan ng hiya at takot sa katotohanan. Isa-isang ibinaba ng mga lalaki ang kanilang mga armas. Daang-daang tumayo ang babae. Tinulungan ni Lola Tasing. Tumingin siya sa amin sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata, lungkot lang. Pagkatapos, naglakad siya papalayo, papalubog sa kadiliman ng gabi, at hindi na namin siya nakita pang muli. Ang mga kamalasan sa aming baryo ay hindi biglang tumigil. Pero ngayon, naiintindihan na namin sa bawat pagdurusang dumadating. Alam naming ito ay isang bayad utang, isang mapait na paalala ng mga kasalanan ng nakaraan ay lagi nakakahanap ng paraan para maningil sa kasalukuyan. Isang mabigat na kwento mula kay Aldrin. Isang patunay na ang mga lihim na itinatago ng isang lugar ay may sariling paraan para lumabas at magparamdam. Minsan, ang kinatatakutan nating halimaw ay anino lang pala ng ating sariling mga pagkakamali. Ano sa tingin nyo? Sumpa nga ba o isang parusa? Mag-iwan ng inyong mga teorya at saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman ang inyong mga pananaw. At kung meron din kayong mga kwentong katulad nito na nais ibahagi, huwag mag-atubiling i-email sa amin. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutan mag-subscribe, i-like ang video at pindutin ang notification bell para lagi kayong update sa mga bago nating alingaw-ngaw ng lagim. Hanggang susunod na kwento ng kadiliman, matulog na kayo. Muli, ito si Mr. John. Maraming salamat.